Hello everyone! Welcome to my channel. So everyone, ngayon araw na ito ay magsha-shout ako sa inyo. At also, ang video natin ngayon ay magtatanim na. So, pagkatapos ng aking project after a month, ngayon naman ay tataniman na natin. So, nung isang araw, dahil yung paggagawa ko ng project ay nagkalat ako ang daming simento sa driveway ko. Kaya naman, sinuggest ng boss ko, yung anak ko. Hey, Nak! So, katulad ng sinabi ko, natapos na ako ng aking project sa pagkakabit ng mga bricks. Kung makikita nyo. At ngayon, kanong isang araw, dahil ang dami kong patak sa driveway na mga semento, so nagsuggest yung boss ko, si Dr. Raya, na i-pressure wash ko. Matatanggal yon. So thank goodness natanggal ko. Papakita ko sa inyo ng sandali. At yung mga halaman na na binili ko kaninang umaga. Ang aga-aga ko spend ng pera. So ayan na nga mga kalula, 'di ba? Itong project ko, 'di ba? Kasi siniminto ko yung bawat bricks, siyempre kunyari professional itong lula nyo. Ang dami kong kalat dyan sa driveway ko. Kaya ang sinuggest ng boss ko na i-pressure wash ko, kaya awan ng Diyos na tanggal, oh. See? All that. So, now, ready na tayo magtanim. So, ang ginawa ko, ayan o mga kalula, tapos na ako magkabit-kabit ng aking bricks. So, ngayon, pupunuin natin to ng soil, potting soil, at saka ng halaman. Kaya papakita ko sa inyo. So, ayan mga kalula, ito yung mga binili kong halaman na itatanim natin sa ating natapos na project. So, ngayon, ayan mga kalula, oh. Kung makikita nyo, dalawang halaman na magkaibang kulay. Ito ay, papakita ko sa iyo, no? Medyo, papakita ko sa inyo. So, kung makita nyo mga kalula, itong halaman na ito ay, makikita nyo ang kulay. Talagang ganitong kulay na siya. Ito ay tumataas to ng 3 feet to 4 feet. So, pag tumubo na sila, nagiging bushy na sila, itritrim na natin yan every year kapag matataas na siya. So, ang pangalan na ito ay Chinese friend. Nakikita nyo? Baka hindi ko ma-pronounce sa inyo, ha? Yan. Tapos, ito, kulay na to talaga. Itong kulay na talaga to. Hindi na siya iiba. Pero itong green naman na binili ko ay ito siya. Yung azalea siya. Azalea naman siya. Ganito din siya, tumataas din siya ng 3 to 4 feet at pagka nag-blue-bloom siya, nag-flower siya ng mga pulang flower. At napakaganda nito pag tumaas na siya. So ngayon, itatanim ko sila. So, ito na, ayan yan. Kaya bumili ako ng dalawa dahil parang igigit na ko, ito kasing azalea, ay igigit na ko dito sa halaman na ito para may dalawa akong ibang kulay. So, tingnan natin kung paano sila mag-bloom. Yan ang suggestion ng boss ko na ganun daw ang gawin ko. Igit na ko raw itong azalea dito sa
dalawang ano ko sa ito. Kaya para daw pagka lumaki ay maganda ang tubo. Kaya wag na akong magpaligoy-ligoy pa at mag-uumpisa na ako. Halika na. Mag-uumpisa na naman tong lula niyo sa kanyang project. So, ang pagtatanim ko na to ay kailangan daw 3 feet far from each other. Kaya ang gagawin ko nito ay ganito daw, sabi ng boss ko. Ito, dito. Kailangan daw ilagay ko dito. Pero ang problema ko mga kalals, dahil ito talaga tumutubo. Tapos ito daw, ay ilagay ko raw dito. No? Ilagay ko raw dyan. Igitna ko raw siya. Tapos ito. Ganon daw ang ilalagay ko. So, tingnan natin mga kalula. Sabi teka. Suggestion ng boss ko ay ganon daw ang gawin ko. Maganda daw siya tingnan. So, yung aselya nakagitna. At saka yung isa, ganon daw. Para daw pag tumubo na, tumaas na sila, ay maganda daw dahil may nagbubulaklak yung azalea ng pula. Kaya maganda daw sa ganon. Ganon daw ang gawin ko. Kaya, yan, sundin ko yung gusto niya. Tingnan ko kung talagang maganda. Everyone, ang ginawa ko muna, diniligan ko muna sila. So, ngayon ay ilalagay ko, nandyan yung padding soil ko na i-add ko dito na dirt na i-add ko dito sa aking mga halaman para marami siyang dirt. So, itong soil na to ay may fertilizer na rin siya, mix na siya, kaya ayan pinagpo-position ko na sila para isahan na lang ang lagay ko. So, let's start! Umpisa muna ako dito sa maliit na ito. Yan muna ang aking gagawin. Mag-gloves muna ako. Tatabi ko muna sila dito. Para talagang ako ay i-gloves ko muna saglit lang at ako'y
So, tapos na ako dito, everyone. So, ngayon naman ay titirahin ko naman tong side. Ayan. Ayan naman ang ating gagawin. So, itong lugar, itong dirt namin dito ay matigas idig dahil sa ilalim ay puro bato-bato na maliliit. Tapos, kaya kailangan ko talaga ng punuin to ng soil. Kasi kung makikita nyo, ang hirap idig ko. So, tingnan nyo, puro bato. Talagang pupunuin daw ng soil to. Dahil talagang puno, para puro bato, ang daming bato. Tingnan nyo guys. Siguro nung ibinibuilding ang itong bahay na ito ay hindi na tinanggal nila yung mga bato-bato. Talagang mahirap talaga ang dito. Mahirap talaga magpag-grow ng dito sa lugar sa ko dahil puro bato.
diniligan ko na to sila. So, itong ano to, parang meant to, everyone. Last year to, pero tumubo uli. Kaya pababayaan ko na lang siya muna dyan. Hello guys! Ayan, tapos na ako magtanim ng aking halaman. Mayroon pa akong 3 sobra. At ilalagay ko siguro dyan sa mailbox namin doon. No? Tapos, bili pa ako ng mga siguro siyam. O kaya 1, 2, mga 5 para ihilira ko dyan. Diyan sa mayroon halaman na yan, oh. Ihilira ko yan papunta doon sa malapit sa mailbox. Tapos yung isa naman, ilalagay ko dyan sa tabi. So, ado na ako sorry sa Mexico. Ayan, tapos na ako magtanim. Ito yung pangalawang island. Like I said, may 3 pa akong sobra. 2 halaman ang linagay ko dyan, yung asilya at saka yung purple na yan. Island na yan, yan ang medyo 3 ang linagay ko dyan. Kasi, ang sabi kasi nila, kailangan hiwalay ng 2 to 3 feet away. Kasi, pag umamaya, nagbubush yan eh. Nagbubush yan. Like I said, tumatas daw yan ng 3 at saka 5 feet, 3 to 4 feet high. Tapos, pag lumapad na yan at nagbush na yan, itrim ko na lang yan. Ayan guys, tapos na ako. Ayan guys, tapos na ako. Sana ay nagustuhan nyo yung pagtatanim ko ng aking halaman ngayon. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat parati. Love you guys!